Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Apat na taon. 4 na nakalipas mula nang iwan ng batang si Xavier ang kanyang asawa at kailanman di niya napatawad ang kanyang sarili dahil doon. Araw-araw habang pinapatakbo ang kanyang multi-bilyong negosyo, pinapaalala niya sa sarili na ang nagniningning nitong mga mata, ang maningning nitong ngiti at ang pagiging masayahin nito. Si Marian lang ang tanging babae para kay Xavier kung di niya lang sana sinira ang lahat. Ang positibong pananaw ni Marian sa buhay ay matagal lang nawala matapos siyang iwan ng kanyang asawa. Ang pumalit dito ay isang babaeng takot maging sa sarili niyang anino at ang tanging nakakaaliw na lang sa kanya ay ang kanyang mga anak. Ang mga anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan noong araw na umalis si Xavier. Ang mga anak na humila sa kanya palabas ng depresyon at tumulong sa kanya para magpatuloy sa buhay. Ang mga anak na nagsisilbing liwanag ng kanyang buhay sa muli nilang pagkikita. Ano ang magiging papel ni Xavier sa buhay nilang mag-ina? Malamig ang hapong yon sa loob ng Marangyang Mall sa gitna ng Bonifacio Global City. Kakalabas lang ni Xavier mula sa isang matagumpay na closed-door meeting kasama ng mga foreign investors ng kanyang multi-billion real estate company. Nakasuot siya ng mamahaling custom-tailored suit, tuwid ang lakad at napapaligiran ng 4 na bodyguards at ng kanyang personal secretary. Siya ang ehemplo ng tagumpay, makapangyarihan, mayaman at tinitingala. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng yon may isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang 4 na taon ng patay. "Sir, your schedule for 4 p.m. is with..." Di na natapos ng kanyang sekretarya ang sasabihin nang biglang matigilan si Xavier sa gitna ng malawak na hallway ng mall. May isang boses na pamailan lang mula sa di kalayuan. Isang malambot, pamilyar, ngunit medyo paos na boses na alam ng kanyang puso kahit nakapikit siya. "Liam, huwag kang tumakbo, baka madapa ka. Sander, hawakan mo ang kamay ng kapatid mo. Mia, baby, stay close to mommy." Parang binuhusa na malamig na tubig si Xavier. Dahan-dahan na parang natatakot na maglaho ang boses. Lumingon siya tungo sa direksyon ng isang maliit na tindahan ng mga laruan. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Nakatali ng simple ang buhok nito, walang kahit anong mamahaling alahas at bakas ang pagod sa mukha. Ngunit hindi magkakamali si Xavier. Ang tindig na yon, ang hugis ng mukha, yon si Marian. Ang kanyang asawa na iniwan niya 4 na taon ng katakalipas dahil sa mga kasinungalingan at manipulasyon ng kanyang sariling pamilya. Subalit hindi lang si Marian ang nandoon. Sa magkabilang gilid nito may 2 batang lalaking magkamukhang magkamukha at sa bisig nito kalong-kalong ang isang maliit na batang babae. Ang 3 bata may pare-parehong kulot na buhok sa dulo, matangos na ilong at nagdiningning na mga matang kulay tsokolate. Mga matang saktong tulad ng kay Xavier. Ang hangin sa paligid ni Xavier ay tila nawala. Ang kanyang mga paa na dati matatag, biglang nanghina habang nakatitig sa 3 bata na halatang kulang-kulang 4 na taong gulang pa lamang. Isang mabilis na kalkulasyon sa kanyang isip ang nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. 4 na taon. Umalis siya 4 na taon nang nakakalipas. "Marian?" Bulong ni Xavier, halos walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Binaliwala niya ang kanyang mga bodyguard at ang kanyang sekretarya. Humakbang siya pasulong, bawat hakbang tila may bigat ng 4 na taong pagsisisi. Ang multi-bilyonaryong CEO na kinatatakutan sa boardroom ay naglalakad ngayon na parang isang taong ligaw. Nakatitig sa pamilyang hindi niya alam na umiiral pala. Naramdaman marahil ni Marian ang matinding titig ng kung sino. Dahan-dahan tong nagangat ng tingin mula sa inaayos na sapatos ni Liam. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mundo nilang dalawa tila huminto. Ang supot na hawak ni Marian ay nalaglag at ang mga laruan na laman nito nagkalat sa sahig. Ang kulay sa mukha ni Marian biglang nawala.
Napalitan ng isang matinding takot at animo nakakita ng isang multo mula sa kanyang pinakamalagim na bangungot. Xavier, pautal na bulong ni Marian, habang ang kanyang buong katawan nagsimulang manginig. Sa isang iglap, ang 4 na taong panghihinayang at ang misteryo ng 3 bata ay nagtagpo sa isang sulyap. Ang unang pahina ng kanilang muling pagkikita, opisyal lang nagbukas. Ang takot na rumihistro sa mukha ni Marian ay hindi ordinaryong gulat. Yon ay ang takot ng isang hayop na pilit kinokorner ng isang malakas na mandaragit. Sa loob ng 4 na taon, ginawa niyang lahat para magtago, para ibaon ang nakaraan, at para protektahan ang kanyang mga anak mula sa mundong naging malupit sa kanya. At ngayon, ang mismong lalaking pinagmula ng kanyang pinakamalalim na sugat ay nakatayo sa harapan niya. Marian? Muling sambit ni Xavier. Mas basag na ang boses ngayon. Humakbang pa siya na isa pasulong. Ang kanyang kamay kusang umabot, paitaas, na tila gustong hawakan ng pisngi ng asawa para masigurong hindi ito isang guni-guni. Huwag kang lalapit. Bahagyang napaatras si Xavier sa talas ng boses ni Marian. Kahit nanginginig ang buong katawan, mabilis ginalaw ni Marian ang kanyang mga bisig. Binaba si Mia at pinaluha ang 3 bata sa kanyang likuran, gamit ang sariling katawan bilang panangga. Mommy, who is he? Talong ng batang si Xander habang ang maliliit na kamay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng t-shirt ni Marian. Ang mga mata ng bata, eksaktong kopya ng kay Xavier, seryosong nakatingin sa estranghero. Ang tanong na yon ay parang patalim na bumaon sa dibdib ni Xavier. Who is he? Di hindi alam ng sarili niyang mga anak kung sino siya. Wala, baby. Huwag kayong titingin sa kanya. Nanginginig ngunit nagmamadaling sagot ni Marian. Di niya tinitignan si Xavier sa mga mata. Sa halip, ang kanyang paningin ay balisa na nakatitig sa mga bodyguard na nasa likod ng CEO. Sa isip ni Marian, nandun pa rin ang takot na baka utusan ni Xavier ang mga itong agawin ng kanyang mga anak, tulad ng pagpapalaya sa kanya ng pamilya nito noon. Marian, please, mag-usap tayo. Sino-sino sila? Sila ba? Sila ba ang mga anak ko? Ang mga luhang matagal nang pinipigil ni Xavier, tuluyan ng umagos. Binabasa ang kanyang pisngi. Ang kanyang tinig na laging formal at malamig, napalitan ng pagsusumamo. Anak mo? Isang mapait at nanginginig na tawa ang lumabas sa mga labi ni Marian. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagsisimula na ring magtubig. 4 na taon nang nakakalipas nung sabihin mo sa akin na hindi mo na ako gustong makita pa, Xavier. Wala kang anak dito. Ang mga batang to, akin lang sila. Ako ang nagbuntis, ako ang nanganak, at ako ang nagpalaki sa kanila. Marian, alam kong galit ka. Galit na galit ka at may karapatan ka, pero pakinggan mo ko. Umalis ka na, Xavier. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iwan mo na kami. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin ng mga anak ko. Putol ni Marian. Di niya na hinintay ang susunod na sasabihin ng lalaki. Mabilis niyang binuhat si Mia gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay naman mahigpit na humawak sa mga palad ni Xander at Liam. Halos tumakbo si Marian tungo sa exit ng mall. Binaliwala ang mga laruang naiwan sa sahig. Sir, do you want us to follow them? Tanong ng kanyang chief security na lumapit sa kanyang tabi. Nakatitig lang si Xavier sa papalayong figura ng kanyang mag-ina. Gustong-gusto niyang tumakbo at pigilan sila. Ngunit nakita niya ang matinding takot at panik sa bawat kilos ni Marian. Alam niya kapag pinilit niya ang sarili niya ngayon, mas lalo lang lalayo ang loob nito. Wag! Bulong ni Xavier habang dahan-dahan pinupunasan ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay may bago ng determinasyon. Wag niyo silang haharangin, pero alamin niyo kung saan sila nakatira. Lahat! Gusto kong malaman lahat tungkol sa buhay nila. Gabi na, ngunit maliwanag pa rin na naglalaki ang glass windows sa penthouse office ni Xavier sa BGC. Nakatayo siya sa harap ng bintana, hawak sa isang baso ng whiskey na hindi naman niya iniinuman. Ang kanyang isip nakakulong pa rin sa eksena sa mall. Ang takot sa mata ni Marian at ang 3 pares sa mga matang tsokolate na tumitig sa kanya. Knock-knock! Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang pinakatiwalang personal investigator at kanang kamay. May hawak na makapal na brown folder. Sir, nahanap na namin ang kasalukuyang address ni Ma'am Marian at nakuha ko na rin lahat ng mga dokumentong hiningi ninyo. Seryosong pahayag ni Marco. Mabilis sinarap ni Xavier ang lalaki at halos agawin ang folder.
Pagbukas niya nito, ang unang bumadya sa kanya ay ang mga kopya ng live birth certificates ng 3 bata. Pangalan, Xander Gabriel, Liam Ezekiel at Mia Evangeline. Araw ng kapanganakan, Nobyembre 14, 2022. Ama, nakablangko. Napapikit si Xavier sa matinding kirot. Nobyembre 2022, ibig sabihin nung pinalaya si Maria ng kanyang ina. At nung pinirmahan niya ang annulment papers. Nang walang pag-aalinlangan dahil sa galit at maling akala. 2 buwan na tong buntis at ang mas masakit, hindi lang isa, kundi 3 sanggol ang dinadala nito. Ipagpatuloy mo, Marco, ano pang nalaman ninyo? Basag ang boses na utos ni Xavier habang lumalapag ang kanyang mga luha sa papel. Huminga na malalim si Marco bago nagsalita. Sir, nung iniwan ninyo si Ma'am Marian, wala siyang nadalang kahit ano. Ang pamilya niyo ang nagpilit bawiin lahat ng card at accounts na nakapangalan sa kanya. Ayon sa mga nakalap naming medical records, mula sa isang pampublikong ospital, dumana si Ma'am Marian ng severe clinical depression sa unang 5 buwan ng kanyang pagbubuntis. Nang hina ang mga tuhod ni Xavier, kaya't napaupo siya sa kanyang executive chair. Dahil sa matinding stress at kakulangan sa nutrisyon, muntik na siyang makuna ng mga bata sa 5 buwan. Wala siyang pambili ng mga pinakamakapit na gamot. Nakaraos lang siya dahil may isang resident doctor ang tumulong sa kanya para makakuha ng libreng charity care at mga sample na gamot. Sino? Tanong ni Xavier, habang nag-uunahan ng galit sa sarili at ang matinding panghihinayang. Si Dr. Ryan Mendoza. Sir, siya ang tumayong sandalan ni Ma'am Marian ng mga panahong yon. Siya rin nag-asikaso ng magkakomplikasyon si Ma'am Marian habang nanganganak sa pamamagitan ng emergency cesarean section. Kulang sa buwan ng triplets kaya sila nanatili sa NICU ng 2 linggo. Halos magmakaawa si Ma'am Marian sa social worker ng ospital para lang mapalabas sa mga bata dahil wala silang pambayad. Hinampas ni Xavier ang kanyang lamesa. Ang bawat salita ni Marco parang isang mabigat na silya na pumupukpok sa kanyang dibdib. Habang siya nagpapakasasa sa karangyaan, nagpapakalunod sa trabaho at nagpapakayaman. Ang babaeng pinangako niyang mamahalin at poprotektahan dumaan sa impyerno para lang mabuhay ang kanilang anak. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Xavier habang pinupunasan ng kanyang mukha na basang-basa na ng luha. Umuupa sila ng isang maliit na apartment sa isang simpleng subdivision sa Pasig, sir. Doon lang sila kasya. Nagtatrabaho si Ma'am Marian bilang isang freelance online content creator at graphic designer para matustusan ng mga bata. Mahirap ang buhay nila, sir, pero tinaguyod niya ang mga bata na mag-isa. Tiningnan ni Xavier ang huling pahina ng folder. Tarawan na isang simpleng apartment na may maliit na gate. May mga nakasampay na lambin at maliliit na damit sa labas. Niyakap ni Xavier ang folder ng dibdib. Ang kanyang pusong 4 na taong naging bato, tuluyan ng nadurog. Patawarin mo ko, Marian. Patawarin mo ko, mga anak ko. Bulong niya sa kawalan. Hahanapin ko kayo. Babawi ako. Kahit ubusin ko ang buhay ko, ibabalik ko ang pamilyang sinira ko. Kinabukasan, maagang bumiyahe si Xavier patungo sa Pasig. Iniwan ang karaniwang convoy at piniling sumakay sa isang simpleng itim na SUV para di makatawag pansin sa makitid na eskinita ng subdivision. Habang papalapit sa address na binigay ni Marco, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang multi-bilyonaryong CEO na sanay humarap sa pinakamalalaking kliyente sa buong mundo, pinagpapawisan ngayon sa kaba. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma, ngunit malinis na 2 palapag na apartment. Sa maliit na veranda nito may nakasampay na mga makukulay na t-shirt ng bata at sa tabi ng pinto may maayos na nakasalansan na 3 pares ng maliliit na sapatos. Huminga ng malalim si Xavier, inayos ang kanyang polo, lumabas ng sasakyan. Bawat hakbang tungo sa gate tila may bigat ng 4 na taong pagkukulang. Knock knock. Sandali lang, tinig ni Marian mula sa loob. Narinig ni Xavier ang maliliit na yabag ng mga paa na nag-uunahan patungo sa pinto. Nang bumukas ang kahoy na pinto, si Marian ang nandoon, nakasuot ng pambahay na duster at may hawak na bimpo. Ngunit nang makita ko sinong nakatayo sa labas ng kanilang gate, tila napako ang paa nito sa semento. Xavier, bulong ni Marian. Agad dumaloy ang takot sa kanyang mukha. Paano mo nalaman ang lugar na to? Bakit ka ba nandito? Mabilis at nanginginig niyang tanong habang sinasarang kalahati ng pinto para itago ang loob ng bahay. Marian, please, kahit 5 minuto lang, hayaan mo akong magpaliwanag. Pagsusumamo ni Xavier, ang kanyang mga mata puno ng emosyon.
Nalaman ko lang lahat, Marian, ang tungkol sa mga bata, tungkol sa hirap na pinagdaanan mo. Mommy, who's that? Isang maliit na boses ang sumira sa tensyon. Sumilip mula sa gilid ni Marian ang batang si Liam, hawak ang isang laroang kotse. Sumunod na sumilip si Xander at ang maliit na si Mia na may nakasubong daliri sa bibig. Ang tatlong bata sabay-sabay na tumitig kay Xavier nang may pagtataka. Nang makita ng malapitan ang tatlong bata, tuluyan ang nanghina si Xavier. Ang kanyang mga mata agad na napuno ng luha. "Hay, mga anak," bulong niya, habang dahan-dahan lumuluhod sa semento sa labas ng gate para pumantay sa taas ng mga bata. "Huwag mo silang tawaging anak, Xavier. Wala kang karapatan." Pigil ni Marian na ngayoy umiiyak na rin dahil sa halo-halong galit, takot at sakit ng nakaraan. Mabilis niyang tinulak ang mga bata pabalik sa loob. "Sander, iakit mo ang mga kapatid mo sa kwarto. Ngayon na." "But mommy, the crying man is..." Subok ni Xander. "Iakyat mo sila, Sander." May otoridad ngunit basag na utos ni Marian. Nang masigurong nakaakit na ang mga bata, lumabas si Marian ng pinto. Hinarap si Xavier sa tapat ng gate. Ang kanyang dibdib nagbababa taas sa tindi ng emosyon. "Umalis ka na, Xavier. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong kukunin ang mga anak ko. Sila lang ang meron ako. Sila lang ang nagligtas sa akin nung iniwan mo ako sa dilim." Nakahawak si Xavier sa bakal na gate habang ang kanyang mga luha malayang umaagos. Ang matikas na CEO ay tila isang basang sisiw na nagmamakaawa sa harap ng babaeng sinira niya ang buhay. "Hindi ko sila kukunin, Marian. Hindi ko gagawin yun. Nandito ako para magmakaawa. Nahayaan mo kong bumawi sa'yo at sa mga anak natin." Ang init ng semento sa labas ng gate hindi alintana ni Xavier. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mamahaling slacks na dudumihan na sa alikabok, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang paningin nakatutok lamang sa mga paa ni Marian na nanginginig sa galit. "Marian, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung naging mahina ako, kung naging tanga ko." Basag na basag ang boses ni Xavier. Bawat salita may kalakip na hikbi. "Naniwala ako sa mga maling ebidensya na pinakita ng ina ko noon. Sobra ko nagpadala sa selos at galit, kaya hindi ko man lang hinintay ang paliwanag mo, pero araw-araw, sa loob ng 4 na taon, walang segundong hindi kita hinanap. Walang gabing hindi ko pinagsisihan ang pag-alis ko." Tumingin si Marian sa kanya. Ngunit walang bahid ng lambing o awa sa mga mata nito, kundi isang malalim, malamig at matagal nang naipong sakit. "Pagsisisi?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marian, habang ang mga luhay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. "Madali para sa iyong sabihin ng salitang yan ngayon, Xavier, kasi maayos ang buhay mo. Kasi hindi mo naranasan magpalipas ng gutom habang may 3 sanggol na sumisipas sa loob ng tiyan mo." Humakbang pabalik si Marian, tila diring-diri sa distansya nilang dalawa. "Nasaan ka nung pinalayas ako ng mga tauhan ng ina mo sa kondo natin? Nasaan ka nung halos gapangin kong sahig ng charity ward ng ospital kasi walang pambili ng gatas sa mga anak mo? Ang daling sabihin nagbago ka na nagsisisi ka kasi bilyonaryo ka eh. Sa'yo pera lang katapat ng lahat. Pero ang 4 na taong umiiyak ako gabi-gabi habang iniisip kung paano ko mapapakain ng mga anak ko kinabukasan, hindi mo na mababayaran yon, Xavier. Marian, please. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Lahat ng meron ako, ang kumpanya ko, ang pera ko, sa inyo lang to ng mga bata. Hayaan mo akong alagaan kayo." Pagsusumamo ni Xavier, pilit na inaabot ang dulo ng duster ni Marian. Mabilis iniwas ni Marian ang kanyang damit. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Xavier. Nabuhay kami ng 4 na taong wala ka. At mas lalong mabubuhay kami ngayon na alam kong ligtas sa mga anak ko sa pamilya mo. Umalis ka na at huwag mong babalikan ng bahay na to. Kung talagang may natitira ka pang hiya o pagmamahal para sa akin, iwan mo na kami ng tahimik." Bumalik si Marian sa loob ng bahay at padabog na sinara ang kahoy na pinto. Ang tunog ng pagkahandado ng pinto ay parang huling hatol ng korte na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Sander. Naiwan siyang mag-isa sa tapat ng gate, nakayoko, yakap ang tuhod sa gitna ng matinding panghihinayang. Hindi sumuko si Xavier. Kahit itaboy, talikuran ni Marian, araw-araw siyang bumabalik sa tapat ng subdivision. Alam niya marahas ang kanyang nakaraan, kaya't dumaan siya sa legal na paraan. Hindi para agawin ng mga bata, kundi para hiligin ang kanyang karapatan bilang ama na makita ang mga ito kahit sa maikling oras lang linggo-linggo.
Dahil sa takot, nagamitin ni Xavier ang kanyang bilyong ari-arian at impluwensya sa batas para tuluyan ilayo ang mga triplets na pilitan si Marian na pumayag. Ngunit may mahigpit na kondisyon. Ang pagkikita gaganapin sa isang pampublikong parke, sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagbabantay at walang mamahaling regalong maaaring magsilbing suhol sa mga bata. Isang Sabado ng umaga, nakaupo si Xavier sa isang bench sa ilalim ng lilim na puno sa isang sikat na parke. Nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong, pilit tinatagong imahe ng makapangyarihang CEO. Nang matanaw niya si Marian na may akay-akay na 3 bata, agad siyang tumayo. Ang mga palad pinagpapawisan sa tindi ng kaba. May 30 minuto ka, malamig na sabi ni Marian habang umuupo sa kabilang dulo ng bench malayo sa kanya. Ang mga mata nananatiling alerto at protektado. Dahan-dahan, lumuhod si Xavier sa damuhan sa harap ng 3 bata. May dala siyang simpleng kahon ng donut at ilang maliliit na coloring books. Mga bagay na alam niyang di labag sa utos ni Marian. Hi! Banayan na bati ni Xavier. Pinipilit huwag mabasag ang boses sa harap ng mga anak. Naalala niyo pa ba ako? Nagkatinginan ng triplets. Si Xander na siyang pinakamatanda, seryosong tumingin sa kanya bago tumingin kay Marian para humingi ng permiso. Nang tumango ng bahagya si Marian, muling humarap si Xander kay Xavier. You're the crying man from the gate, diretsong sabi ni Xander. Mommy said you are an old friend. Naramdaman ni Xavier ang pamilyang na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit nilabanan niya to ng isang ngiti. Oo, lumang kaibigan ng mommy ninyo. Ako si Tito Xavier. Pero maaari niyo rin akong tawaging kahit anong gusto niyo. Di pa niya kayang pilitin ng mga to na tawagin siyang daddy nang walang pahintulot ni Marian. I like sweet things. Masayang sabi ng maliit na si Liam na makita ang kahon ng donuts. Lumapit na isang hakbang, ang kanyang maliliit at matambok na kamay nakaturo sa tsokolating may sprinkles. Can I have one, please? Of course, baby. Kumuha ka. Nagmamadaling binuksan ni Xavier ang kahon. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang iniabot ang donut kay Liam. Sa di inaasahang pagkakataon, nang makuha ni Liam ang pagkain, hinahawakan ng bata ang hintuturo ni Xavier gamit ang maliliit at malagkit nitong daliri para magbalanse. Tumingalato sa kanyang punong-puno ng tsokolate ang gilid ng labi. Kamukha niyo po si Kuya Xander, inosenteng sabi ni Liam habang nakatitig sa mata ni Xavier. Sabi ni Mommy ang mga mata ni Kuya galing sa isang bituin sa langit. Bituin din po ba kayo? Ang simpleng tanong na yon turuyang nagpabagsak sa depensa ni Xavier. Ang mga luhang pilit niyang tinago muling pumatak sa kanyang pisngi. Hinawakan ng marahan ng kamay ng anak, ramdam na ramdam ang init ng balat nito. Ang matinding panghihinayang sa 4 na taon na hindi niya nasilayan ng paglaki, ang unang gapang, ang unang salita ng mga ito ay sumasakal sa kanyang paghingi ng tawad. Samantala ang bunsong si Mia dahan-dahang lumapit din. Hila-hila ang dulo ng duster ng kanyang ina at kumuha ng isang kulay rosas na donut habang nakatitig kay Xavier ng may kuryosidad. Si Xander, na natiling nakatayo sa tabi ng bench, pinapanood ang kanyang mga kapatid, ngunit may bahid na rin ng lambing sa kanyang mukha. Mula sa kinilalagyan niya na palingon si Marian sa ibang direksyon, pinunasan niyang sariling luha. Pumatak sa kanyang pisngi, hinawakan niya na marahan ang kamay ng anak, ramdam na ramdam ang init ng balat nito. Ang matinding panghinayang sa 4 na taong hindi niya nasilayan ng paglaki. Ang unang gapang, ang unang salita ng mga ito ay sumasakal sa kanyang paghingi ng tawad. Ang makita ang kanyang mga anak na masayang nakikipag-ugnayan sa lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagdurusa ay isang matinding sakripisyo para sa kanya. Ngunit alam niya bilang isang ina, may bahagi sa puso ng mga bata na laging naghahanap ng isang ama. Dumating ang sumunod na Sabado. Mas maaga sa dinakdang oras na nasa parke na si Xavier, may dala siyang simpleng mga laruan. Sabik na sabik muling mahawakan ng maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Ngunit nang matanaw niya ang paparating na pamilya, biglang tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Di lang si Marian at ang triplets ang dumating. May kasama silang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng simpleng polo shirt, may salamin, may bitbit na thermal bag ng mga bata, si Dr. Ryan Mendoza. Daddy Ryan! Masayang sigaw ni Liam habang nakataas ang 2 kamay, nagpapabuhat sa doktor. Mabilis siyang binuhat ni Ryan at pinasandal sa kanyang balikat, habang si Mia nakahawak sa kabilang kamay ng doktor habang naglalakad.
Ang eksenang yon parang isang matalim na kutsilyo na isinaksak at ipinihit sa dibdib ni Xavier. Daddy Ryan, kahit hindi tunay na ama, yun ang tawag ng kanyang mga anak sa ibang lalaki. Nakaramdam si Xavier na matinding nakapagngangalit na selos. Isang emosyon na alam niyang wala siyang karapatang maramdaman dahil siya ang nang-iwan. Habang ang lalaking tong nanatili sa tabi ni Marian sa pinaka-madidilim na sandali ng buhay nito. Xavier, formal na bati ni Ryan nang makalapit sila sa bench. Binaba nito si Liam at hinarap ang bilyonaryong CEO na may seryoso ngunit kalmadong mukha. Nandito ako dahil hiniling ni Marian. Gusto ko lang masigurong ligtas ang emosyonal na kalagayan ng mag-ina ko ng pamilya ko. Napakayom ang mga palad ni Xavier sa salitang pamilya ko, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Marian na nakatayo sa tabi ni Ryan. Mukhang mas kalmado at panatag dahil may isang lalaking nagpoprotekta sa kanya. Salamat sa pag-alaga sa kanila, Doc. Gante ni Xavier bagaman bakas ang panginginig at pait sa kanyang boses. Pero ako ang ama nila at gagawin ko ang lahat para patunayan yan. Di sapat ang dugo para maging ama, Xavier. Mahinahong sagot ni Ryan, ngunit may talas ang bawat salita. Nandun ako nung halos mamatay si Marian sa panganganak habang pangalan mong tinatawag niya sa gitna ng lagnat. Nandun ako nang walang pambili ng gatas sa mga batang yan. Huwag mong biglain ng mga bata. Baka imbes mapalapit sila sa'yo, lalo mo silang matakot. Naupo si Ryan sa bench sa tabi ni Marian. At natural na inabutan to ng bottled water mula sa dalang bag. Nakita ni Xavier kung paano ngumiti si Marian kay Ryan, isang ngiti ng pasasalamat at tiwala na matagal nang pinagkait sa kanya. Sa sumunod na 30 minuto, pilit na nakipaglaro si Xavier kina Xander at Liam, ngunit ang kanyang paningin madalas na napupunta sa dalawang taong nakaupo sa bench. Ang selos unti-unti napalitan ng mas malalim na uri ng panghihinayang at proteksyon. Napagtanto ni Xavier na ang kanyang kalaban ay hindi si Ryan. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang nakaraan. Kung gusto niya na mabawing muli ang kanyang pamilya, kailangan niyang higitan ng pagmamahal at proteksyong binibigay ng ibang lalaki sa kanyang mag-ina sa loob ng 4 na taon. Matapos ang tagpo sa parke kasama si Dr. Ryan, naging malinaw kay Xavier na hindi ka maaaring madaliin si Marian. Ang bawat direktang tulong pinansyal na subukan niyang iabot, mga tseke, mamahaling gamit o alok na lumipat sa mas malaking bahay, agad na ibinabalik ni Marian sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ayaw ni Marian ng limos at lalong ayaw niyang isiping mabibili ng pera ang 4 na taong pangiiwan. Ngunit hindi matitiis ni Xavier na makitang nagkakahirap ang kanyang mag-ina habang siya ay natutulog sa isang malawak at marangyang mansyon. Marco, tawag ni Xavier sa kanyang kanang kamay habang nasa loob ng kanyang opisina. Suriin mo ang digital agency o platform kung saan nakakakuha ng mga kliyente si Marian bilang freelance graphic designer at content creator. Nagawa ko na, sir. Tugon ni Marco sabay abot ng tablet. Nagpapasa siya ng mga layout at kwento sa isang medium-sized digital marketing firm na nakabase sa Ortigas. Silang nagbibigay sa kanya ng mga proyekto para sa mga social media campaigns. Bilhin mo ang kumpanyang yon. Walang kaabog-abog na utos ni Xavier. Gawin mo sa paraang hindi dadaan ang pangalan ko o ng aking pamilya. Gumamit ka na isang dummy corporation. Masusunod, sir. Pero ano pong gagawin natin pagkatapos? Huminga ng malalim si Xavier, may bahid ng lungkot, ngunit may determinasyon ang mga mata. Gusto kong triplehin ang sahod na binibigay sa kanya para sa bawat content at layout na ginagawa niya. Bigyan niyo siya ng pinakamataas na uri ng health insurance na sasakupin, pati na ang 3 bata bilang mga dependents. Bawasan yung bigat ng kanyang trabaho. Bigyan niyo siya ng mga proyektong may mahabang deadline para hindi siya napupuyat. Sir, baka makatawag ng pansin kung biglang tataas ang sahod niya ng walang dahilan, paalala ni Marco. Sabihin niyo na nakakuha ang kumpanya na isang malaking international client na labis na humanga sa kanyang mga gawa, pagdadahilan ni Xavier. Itaas niyo rin ang posisyon niya bilang isang lead creative consultant. Gusto ko gumaan ang buhay niya, Marco. Gusto ko kapag pagod siya sa pag-alaga sa mga bata, hindi niya kailangan mag-alaga kung may pambayad pa sila sa kuryente o pambili ng gata sa sunod na buwan. Makalipas ng 1 linggo, palihim na pinanood ni Xavier ang social media account ni Marian. Doon nakita niya ang isang post ng asawa, isang larawan ng triplets na kumakain ng masasarap na pagkain sa isang simpleng restaurant na may caption na,
Salamat sa Panginoon sa isang hindi inaasahang blessing mula sa trabaho. Mas malaking sahod at may magandang HMO na para sa mga anak ko. Kayang-kaya natin to, mga baby ni Mommy. Nakatitig lang si Xavier sa screen ng kanyang telepono habang dahan-dahang gumugulong ang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya kasama sa larawan at hindi siyang pinasalamatan, ngunit sapat sa kanyang malaman na sa likod ng mga tabing na nagagawa niyang protektahan at alagaan ng pamilyang labis niyang pinatamaan ng sakit ng nakaraan. Ang lihim na suporta ni Xavier naging mabisang panangga sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Marian. Ngunit may isang banta na di kayang pigilan ng pera lang, ang sarili niyang pamilya. Nakarating sa kaalaman ng kanyang matapobre at mapagmataas na ina, si Doña Aurora, na nahanap na ni Xavier si Marian at may 3 tong tinatagong anak. Para sa pamilyang kilala sa mataas na lipunan, isang malaking eskandalo ang pagkakaroon ng mga lihim na tagapagmana mula sa isang babae na pinalayas na nila noon. Isang hapon, habang naglalakad si Marian pauwi galing sa isang malapit na pamilihan kasama ng mga triplets. Isang marangyang puting sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang salamin, lumitaw ang malamig at mapanghusgang mukha ni Doña Aurora. 4 na taon kang nawala, Marian, at ngayon bumalik ka para muling mambulabog? Matigas na panimula na matandang babae habang nakatingin sa mga triplets ng may pandidiri. Ginamit mo pa talaga ang mga batang yan para akitin muli ang anak ko. Magkano bang kailangan mo para tuluyan ng lumayo? Nanginig ang buong katawan ni Marian. Ang trauma ng nakaraan. Nung huling beses siyang ipahiya at pinalayas ng babaeng to habang umiiyak, biglang nagbalik. Mabilis niyang niyakap ang mga anak, pilit na naglakad papalayo. Wala akong kailangan sa inyo. Iwanin niyo kami. Huwag mo kong tatalikuran, Marian. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Kaya kong bawiin ng mga batang yan sa'yo sa isang jiffy gamit ang batas? Pagbabanta ni Doña Aurora. Subukan mo, ina, at sisiguraduhin ko, yun na ang huling araw na makikita mo ko. Isang mariin na boses ang pumutol sa tensyon. Lumabas si Xavier mula sa kanyang SUV na kanina pa pala palihim na kabuntot para protektahan ng mag-ina. Ang mga mata naglalagablab sa galit, isang ekspresyon na ngayon lang nakita ni Marian mula sa kanya. Humakbang si Xavier at tumayo sa pagitan ni Doña Aurora at ng kanyang mag-ina. Ang kanyang malawak na pangangatawan ay nagsilbing pader na humarang sa mapanganib na titig ng kanyang ina. Xavier, ano tong ginagawa mo? Kakampihan mo ang babaeng yan? Gulat na asik ni Doña Aurora. 4 na taon na nakakalipas nung sirain mong pamilya ko dahil sa mga peking ebidensya mo, ina. Hinayaan kita dahil naging tangat mahina ko. Mariin, mababa, ngunit nanginginig sa galit na sabi ni Xavier. Pero ngayon, subukan mong idikit ang kahit isang daliri mo o ng mga tauhan mo kay Marian at sa mga anak ko. Titiyakin ko, itatakwil ko ang buong ari-arian ng pamilyang to. Iiwan ko ang posisyon ko bilang CEO at hihilahin ko pababa ang pangalan ng mga ari-arian mo hanggang wala ka ng mukha sa lipunan. Nababaliw ka na para sa isang babaeng ganyan? Sigaw ng Donya. Nababaliw na ako, nababaliw. Silang buhay ko, ina, at kung kailangan kong sunugin ang buong imperyo natin para lang protektahan sila, gagawin ko. Sa tindi ng determinasyon at lamig ng boses ng kanyang anak na pagtanto ni Doña Aurora na hindi nagbibiro si Xavier. Padabog nitong tinaas ang salamin ng sasakyan, mabilis pinarurot ang kotse palayo. Binalot ng katahimikan ng eskinita. Dahan-dahan, lumingon si Xavier kay Marian na kasalukuyang nakayakap pa rin sa 3 bata, umiiyak na rin dahil sa takot. Bagyang lumapit si Xavier, ngunit nanatili ang distansya upang hindi tumabigla. Ligtas na kayo. Habang may hininga ko, hindi ko hayaang saktan kayo ng kahit na sino, kahit ang sarili kong pamilya. Bulong ni Xavier na may kasamang pagsusumamo. Nakatitig lang si Marian sa kanya habang unti-unting tumitigil ang kanyang pag-iyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nakita niyang isang Xavier na handang tumalikod sa karangyaan at sa sariling dugo para lang maging kalasag niya at ng kanyang mga anak. Ang matigas na yelo sa puso ng isang nasaktang ina, unti-unting nagkakaroon ng lamat. 2:00 na madaling araw, humahagupit ang malakas na ulan sa labas na maliit na apartment ni Marian. Sa loob ng kwarto, hindi mapakali si Marian habang karga ang bunsong si Mia. Basang-basa ng pawis ang bata, nanginginig ang buong katawan, halos magdeliryo na sa taas ng lagnat. Mia, baby, pakinggan mo si mommy, huwag kang pipikit.
Umiiyak na pagsusumamo ni Marian habang nakasubsob ang thermometer sa kilikili ng anak, 42.2 degrees Celsius. Biglang naligas ang maliliit na bisig ni Mia. Tumarak ang mga mata nito at nagsimulang magkumbulsyon. Diyos ko! Xander, Liam! Gising! Hysterical na sigaw ni Marian sa matinding panik. Wala siyang sasakyan. Malayong ospital. Walang driver ng tricycle ang papayag lumabas sa tindi ng bagyo ng gantong oras. Sa kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa lahat ng numero doon, isa lang alam niyang darating kahit anong oras. Hindi pa nakakatatlong ring sumagot si Xavier. Marian, may problema ba? Bakas ang puyat at kaba sa boses ng CEO. Xavier, si Mia nagkukumbulsyon siya. Tulungan mo kami, please. Hikbi ni Marian. Huwag kang aalis. Papunta na ako. 5 minutes, Marian. Saktong 5 minuto, gumaralgal ang gulong ng SUV ni Xavier sa labas ng gate. Sumalubong malakas na ulan kay Xavier na walang payong. Basang-basa ang mamahaling suot na dinalawahan ng takot habang patakbong pumasok sa bahay. Nang makitang kalagayan ng anak, walang pag-aalinlangan, binuhat ni Xavier ang nanginginig na si Mia. Binalot niya to na makapal na kumot. Marian, hawakan mo si Xander at Liam. Sumunod kayo sa akin sa sasakyan. Utos ni Xavier. Ang boses kalmado kahit may otoridad. Pilit pinatitibay ang loob na nagpapanik na ina. Sa loob ng sasakyan, mabilis ngunit maingat na pinasibad ni Xavier ang SUV sa baha. Habang nagmamanehong, isang kamay niya nakahawak sa nanginginig na kamay ni Marian na nasa passenger seat. Nandito ako, Marian. Walang mangyayaring masama kay Mia, pangako yan. Dinala sila ni Xavier sa St. Luke's Medical Center kung saan naghihintay na ang mga pinaka-magagaling na pediatrician dahil tumawag na siya habang nasa daan. Agad dinala si Mia sa emergency room. Lumipas ang 2 oras ng matinding kaba. Nang lumabas ang doktor at sabihing ligtas na ang bata at bumaba na ang lagnat dahil sa lunas sa febrile seizure, tuluyang napaupo si Marian sa sahig sa hallway sa panghihina. Bago pa siya tuluyang bumagsak, sinalon na siya na matitipon ng bisig ni Xavier. Binuhat siya nito tungo sa tabi ng kama ni Mia sa loob ng isang private suite room. Si Xavier mismo ang nag-ayos ng kumot sa mga natutulog na sina Xander at Liam sa malawak na sofa ng kwarto. Habang nakaupo sa tabi ng natutulog na si Mia, tiningnan ni Marian si Xavier. Ang matikas na CEO ay nakaupo sa sahig sa tabi ng kama. Basang-basa pa rin ang buhok at mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ng kanilang anak habang nakapikit ang mga mata nito sa pagod. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Doon, naramdaman ni Marian ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang kapanatagan na may katuwag sa gitna ng unos. Tahimik ang paligid sa loob ng pribadong silid ng ospital habang unti-unting pumuputok ang liwanag ng umaga. Mahimbing nang natutulog ang mga triplets. Dahan-dahang tumayo si Marian para lumabas muna at kumuha ng mainit na tubig, ngunit napansin niya, sumunod si Xavier sa kanya patungo sa balkonahe ng hallway. Sariwa pa rin sa mukha ni Xavier ang puyat at pag-aalala. Ngunit mas nangingibabaw ang matinding pasasalamat na ligtas na ang kanilang anak. Marian? Tawag ni Xavier, napakainin ng boses, tila natatakot mabasag ang katahimikan. Uminom ka muna, pinabili ko si Marco na mainit na siya ang pampakalma. Tinanggap ni Marian ang baso nang di tumitingin sa mga mata nito. Humilig siya sa rilis ng balkonahe at tumitig sa kawalan. Ang pagod ng nakarang gabi nagpakawala ng mga emosyong 4 na taon niyang tinago sa ilalim ng matitigas na pader. Alam mo ba, kung anong pinakamatinding kinatatakutan ko kagabi, Xavier? Panimula ni Marian. Ang boses ay patag ngunit may dalang bigat na nakakapanghina. Ang maisip na baka mamatay ang anak ko dahil wala akong nagawa dahil mahina ako. Marian, hindi totoo yan. Hayaan mo muna ako magsalita, Xavier. Putol ni Marian habang ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Nung iwan mo ko, nung pirmahan mo ang annulment papers na parang basurang kontrata lang, ang 4 na taon nating pagsasama, doon nagsimula ang totoong impyerno. Humarap si Marian sa kanya, at sa pagkakataong to, hindi galit ang nakita ni Xavier sa kanyang mga mata, kundi ang isang sugat na napakalalim. 5 buwan akong hindi makakain. Gabi-gabi nakatitig lang ako sa kisame na isang madilim na kwarto. Tinatanong ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Bakit mo ako nagawang itapon ng ganun kadali? Umabot ako sa puntong ayoko nang gumising. Ayoko nang huminga. Napahawak si Xavier sa kanyang dibdib.
Parang unti-unti pinipiga ang kanyang puso sa bawat salitang lumalabas sa mga labi ng asawa. Pero isang gabi, habang umiiyak ako at iniisip tapusin ang lahat, nakaramdam ako ng 3 magkakasunod na sipa sa loob ng tiyan ko. Mahihina pero sabay-sabay. Doon ko na lamang hindi ako nag-iisa. Ang 3 sanggol na to, pinili nilang mabuhay kahit na ang sarili nilang ina ay gusto ng sumuko. Sila ang humila sa akin palabas ng depresyon, Xavier. Kung wala mga batang yan, matagal na akong patay. Hindi na napigilan ni Xavier ang kanyang sarili. Napaupo siya sa tapat ni Marian, tinukod ang kanyang mga siko sa tuhod at tinago ang mukha sa kanyang mga palad habang humahagulgol sa matinding pagsisisi at panghihinayang. Ang bawat gabing nagpakalunod siya sa trabaho at alak dahil sa lungkot, walang-wala sa bagsik ng impyernong dinanas ni Marian dahil sa kanyang maling desisyon. Patawarin mo ko, Marian. Patawarin mo ko? Hikbi ni Xavier. Basang-basa ng luha ang kanyang mga kamay. Wala akong kwentang lalaki. Wala akong kwentang ama. Kung maaari ko lang pasanin lahat ng sakit na yan ngayon, gagawin ko. Dahan-dahan lumapit si Marian at tumingin sa nakalukod na asawa. Ang makitang isang bilyonaryong ganap na nadurog sa kanyang harap, nagpapatunay na ang pagsisisi nito'y totoo. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan nangangailangan ng higit pa sa mga luha para maghilom. Nang mailabas si Mia sa ospital, di na hinayaan ni Xavier na bumalik ang kanyang mag-ina sa masikip at lumang apartment sa Pasig. Gamit ang insidente ng pagkakasakit ng anak at ang banta ng kanyang pamilya, nakiusap siya kay Marian na may buong pagpapakumbaba. Hindi bilang aking asawa, Marian, wika ni Xavier habang nakatingin sa mga mata nito. Kundi bilang ina ng aking mga anak, hayaan mo silang lumaki sa isang ligtas na lugar kung saan may espasyo silang maglaro at may security magbabantay laban sa kahit kanino. Mananatili ako sa kabilang pakpak ng villa, hindi ko kayo iistorbohin. Dahil sa kalusugan at seguridad ng triplets, mabigat man sa loob ay pumayag si Marian. Isang malawak at eksklusibong villa sa isang secured na subdivision sa Taguig ang naging bagong tahanan nila. Ang villa may malaking bakuran na may lunti ang damuhan. Paborito ni Xander at Liam na takbuhan at may sariling silid ang bawat bata na puno ng makukuling na libro at laruan. Noong unang linggo, naging mailap si Marian. Nanatili siya sa loob ng silid o kaya abala sa kanyang trabaho bilang lead creative consultant. Ngunit si Xavier nagpakita ng kakaibang dedikasyon na malayong-malayo sa kanyang imahe sa telebisyon at mga dyaryo. Araw-araw bago sumikat ang araw, maririnig ang mahinang kalatog ng kaldero sa kusina. Si Xavier mismo nagluluto ng almusal ng pamilya. Natutunan niya paanong gumawa ng perpektong pancake na may hugis na mga hayop para lang pasayahin ang mga triplets. Sir Xavier, ako na po maghahanda ng lamesa. Mahiyahiyang alok na isang kasambahay na kinuha niya. Wag na, salamat. Gusto ko na akong gumawa ng mga ito para sa kanila. Nakangiting sagot ni Xavier habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang simpleng tuwalya. Kapag sumapit ang hapon, maaga siyang umuwi mula sa kanyang opisina. Iniiwan niya ang tambak na papeles sa kanyang sekretarya para lang may oras na magturo sa mga bata. Makikita ang multi-bilyonaryong CEO na nakaupo sa sahig ng malawak na sala. May suot na apron ng bata at seryosong nakikipaglaro ng Legos kay Liam. O kaya naman, nagbabasa ng kwentong pambata kay Mia habang hinihele ito. Palihim silang pinagmamasdan ni Marian mula sa itaas ng hagdanan. Nakikita niya kung paanong dahan-dahan napapalitan ng tawa ang takot sa mukha ng kanyang mga anak. Ang lalaking minsang nag-iwan sa kanya sa kadiliman, siya na ngayong nagdadala ng liwanag sa araw-araw na buhay ng kanyang mga anak. At sa bawat gabing nakikita niyang maayos na nakasalansan ang tsinelas ng kanyang pamilya sa pintuan, unti-unting nararamdaman ni Marian ang pagising na isang damuti na matagal niya nang binaon sa remote. Isang maaliwalas na hapon. Ang bumalot sa malawak na sala ng villa. Katatapos lang ng ulan kaya't masarap ang simoy ng hangin mula sa nakabukas na glass doors. Nakaupo si Xavier sa carpet, napapaligiran na nagkalat na makukulay na building blocks. Katabi niya si Xander at Liam, habang si Mia naman, seryosong nagpapakain ng manika sa kanyang tabi. Look, Tito Xavier, I built the big castle for Mommy. Pagmamalaki ni Liam habang tinataas sa isang tabinging tore na gawa sa blocks. Wow! Napakaganda naman yan, Liam. Siguradong matutuwa ang mommy mo.
Nakangiting sagot ni Xavier habang marahang ginugulo ang buhok ng anak. Ang puso niya umaapaw sa ligaya sa bawat segundong kasama ang mga bata, kahit na nananatiling Tito Xavier ang tawag ng mga to sa kanya base sa utos ni Marian. Habang naghahanap ng pulang block si Xavier, napansin niya natigilan si Xander. Nakatitig ang panganay na triplet sa isang bahagi ng tore na gumuho dahil sa pagkakabahagi ng siko ni Liam. "Don't cry, Xander. We can fix it," banayad na sabi ni Xavier. Umupo siya na mas malapit at maingat na binuhat ng mga nagkalat na piraso. "Ganito yan. Ilalagay natin ang matatag na pundasyon sa ilalim para kahit anong mangyari hindi siya basta-basta babagsak. Parang isang pamilya." Tumingala si Xander kay Xavier. Ang kanyang mga matang kulay tsokolate ay seryoso, matalino at may lalim na tila, hindi para sa isang 4 na taong gulang na bata. "Tito Xavier?" Mahinang tawag ni Xander. "Yes, buddy? You're always here. You cook for us, you protect mommy from the mean old lady, and you helped Mia when she was sick," panimula ni Xander, habang ang maliliit nitong daliri ay humawak sa dulo ng daliri ni Xavier. "My friends at school, they have daddies who do those things. Are you a real daddy?" Parang huminto ang tibok ng puso ni Xavier. Ang hangin sa paligid tila naglaho. Bago pa siya makasagot, si Liam naman ang sumingit. Ang mukha ay natatakam sa natutunang katotohanan. "Oo nga po. Sabi ni Dr. Ryan, ang tunay na daddy raw yung nagmamahal sa amin at di kami pinapaiyak. Binigyan niyo po kami ng pancakes at di niyo pinapaiyak si mommy." Nanginginig ang labi ni Xavier habang pinipigilan ng emosyon. "Xander, Liam, Mia? Daddy," bulong ni Xander sa unang pagkakataon, gamit ang salitang matagal nang pinag-iit ng pagkakataon. "Daddy, right? Daddy!" Masayang pag-uulit ni Liam sabay gapang patungo sa kandungan ni Xavier at niyakap ang leeg nito. Sumunod din ang maliit na si Mia na nakigaya ng kanyang mga kuya at sumiksik sa malawak na dibdib ni Xavier. Ang simpleng salitang yon, "Daddy," ay parang sang napakalakas na agos ng tubig na naghugas sa lahat ng pagod, puyat at 4 na taong panghihinayang ni Xavier. Di niya napigilan ang sarili. Tinago ang kanyang mukha sa maliliit na balikat ng kanyang mga anak at tahimik na humagulgol sa matinding ligaya. Niyakap niya ang 3 bata na napakahigpit, pilit pinapadama bawat patak ng pagmamahal na meron siya. Mula sa pinto ng kusina nakatayo si Marian, hawak ng isang tray ng merienda. Parang napako ang kanyang mga paa sa sahig. Habang pinapanood ang eksena, ang kanyang mga matay puno ng luha na makita ang sariling mga anak. Kusang tinawag ni Daddy ang lalaking matagal niyang nilihim sa kanila. Na mag-angat ang tingin si Xavier, nagtamang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Xavier puno ng pagsusumamo, humihingi ng permiso at patawad. Tiningnan ni Marian ang kanyang mga anak na tila nakahanap na ng kanilang nawawalang proteksyon. Sa pagkakataong to, hindi na nagalit si Marian. Dahan-dahan niyang binaba ang tray, pinunasan ng sariling duha, binigyan si Xavier ng isang maliit, marahan at mapagpalayang tango. Mula ng hapong tanggapin ng mga triplets si Xavier bilang kanilang tunay na ama, unti-unti, nagbagong atmosfera sa loob ng malawak na villa. Ang dating malamig at formal na ugnayan ay napalitan ng init ng isang totoong tahanan. Isang gabi, matapos maihiganin na Xavier at Marian ang 3 bata, sa kani-kanilang kwarto nagkasalubong silang dalawa sa sala. Patay na ang malalaking ilaw at tanging liwanag na lang mula sa lampshade ang nagbibigay ng kaunting kulay sa paligid. "Marian?" tawag ni Xavier, pinipigilan ang sarili na maging mapanghimaso. "Gusto mo ba ng tsaa? Gagawa ako." Tumingin si Marian sa kanya. Sa nakalipas na mga linggo, pinanood niya kung paano seryosong isantabi ang bilyonaryong CEO ang kanyang garbo. Nakita niya itong maghugas ng mga plato, magligpit ng mga laruan, gumising sa madaling araw kapag may umiiyak na bata. Wala nang lalaking madaling mabulag sa sulsol ng iba. Ang nakikita niya ngayon ay lalaking binuong muli ng pagsisisi at wagas na pagmamahal. "Sige, salamat," sagot ni Marian, bago dahan-dahan umupo sa sofa. Makalipas sa ilang minuto, iniabot ni Xavier ang tasa sa kanya. Umupo sa kabilang dulo ng mahabang sofa, pinapanatili ang ligtas na distansya na tanda ng kanyang paggalang sa espasyo ng asawa. "Salamat, Xavier," mahinang sabi ni Marian habang nakatitig sa umuusok na tsaa. "Salamat sa pag-aalaga mo sa mga bata at salamat sa pagtatanggol sa amin at sa ina mo."
Humarap si Xavier sa kanya, ang mga mata sumasalamin ng katapatan. Marian, di mo kailangan magpasalamat sa mga bagay na responsibilidad ko naman talaga mula pa nung una. Ang totoo akong dapat magpasalamat sa'yo. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinudulot ko, pinalaki mo ang mga anak natin ng may mabubuting puso. Yumuko si Marian at isang pamilyar na emosyon ang biglang kumapit sa kanyang dibdib. Hindi nagalit kundi ang pangungulila sa yakap na lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Natakot lang naman ako, Xavier, bulong ni Marian habang ang luha ay dahan-dahan pumatak sa kanyang pisngi. Natakot ako na baka pinagkatiwalaan kita ulit isang araw, magising na naman ako wala ka na sa tabi ko, na iniwan mo na naman kaming mag-iina. Di na napigilan ni Xavier ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Marian. Ang init ng kanilang mga balat ay tila nagpabili sa tibok ng kanilang mga puso. Hindi na mangyayari yon, Marian. Pangako ko sa'yo sa harap ng Diyos at ng mga anak natin. Sumusumpang sabi ni Xavier habang marahang pinupunasan ng luha sa mukha ng asawa gamit ang kanyang hinlalaki. 4 na taon akong nabuhay na parang patay ang kaluluwa dahil wala ka. Ngayong binalik kayo sa akin, hindi ko na kayo bibitawan. Sumandal si Marian sa balikat ni Xavier, isang kilos na matagal niyang pinagkait sa sarili. Hinayaan ni Xavier umiyak ang asawa sa kanyang piling habang mahigpit niya itong niyakap, ninanamnam ang muling pag-usbong ng pagmamahal na akala nila tuluyan ng winasak ng nakaraan. Ang katahimikan at umuusbong na ligaya sa loob ng villa, biglang niyanig na isang malaking iskandalo. Isang sikat na entertainment blog ang naglabas sa isang mapanirang artikulo na may kasamang mga palihim na kuha ni na Marian at ng mga triplets sa parke. The Billionaire Secret Seed. Ang tinatagong pamilya ng isang sikat na CEO, ang freelancer na si Marian, ginamit ba ang mga anak para muling makapasok sa alta sosyedad? Sa loob ng ilang oras, naging viral ang balita. Dahil sa manipulasyon ng ilang tao, sa likod ng media na may galit sa pamilya ni Xavier, binaligtad ang katotohanan. Pinalabas na si Marian ang nag-iwan at nagtago sa mga bata para sa malaking sustento at ngayon bumalik para manggulo. Ang mga komento sa internet naging marahas. Tinawag si Marian na gold digger at may mga nambabatikos pati sa kawalang malay ng mga triplets. Nang mabasa to ni Marian sa kanyang opisina, dinalaw siyang muli ng matinding anxiety. Nanginginig ang kanyang mga kamay, halos hindi siya makahinga habang yakap ang umiiyak na si Mia. Ang takot na baka masira ang kinabukasan ng kanyang mga anak dahil sa maling paratang ng publiko ay nagpabalik sa dilim ng kanyang nakaraan. Nang makauwi si Xavier at makitang kalagayan ng asawa, nagpuyos ang kanyang damdamin sa galit ngunit alam niya hindi na madadaan sa dahas ang sitwasyon. Marco, ihanda ang presidential ballroom ng Shangri-La. Magpatawag ka ng isang grand press conference sa lahat ng pangunahing TV networks at digital media. Utos ni Xavier. Ang boses malamig, ngunit may talim na nakakapanghilakbot. Ngayong gabi rin. Marco, 8:00 ng gabi. Ang ballroom na puno ng mga flash ng kamera at mga mamamahayag na naguunahan sa mga tanong. Naglakad si Xavier patungo sa gitna ng entablado. Mag-isa siya. Iniwan niya sina Marian at ang mga bata sa isang ligtas na silid. Ayaw niyang masilayan ng mga ito ang bagsik ng media. Naupo siya sa harap ng mga mikropono. Seryoso, matikas at walang bakas ng takot ang kanyang mukha. Mr. Xavier, totoo ba na binalikan kayo ng ex-wife niyo para sa pera? Tanong ng isang reporter. Totoo ba na itinago niya ang mga bata para magkapera? Sunod ng isa pa. Tinaas ni Xavier ang kanyang kamay upang patahimikan ang buong silid. Tumitig siya ng direkta sa pangunahing kamera na nag-i-stream ng live sa buong bansa. Nandito ako ngayon para ituwid lahat ng kasinungalingang kumakalat sa internet. Panimula ni Xavier. Ang kanyang boses ay umawit sa buong ballroom. Ang tanging totoo sa balita ay meron akong asawa at meron akong 3 kamanghamanghang mga anak. Ngunit ang kwento na si Marian ang may kasalanan, isang malaking kabalastugan. Huminga na malalim si Xavier. Pilit pinatitibay ang sarili sa harap ng milyon-milyong nanonood. 4 na taon na nakakalipas, ako naging irresponsable. Akong naging mahina at tanga. Naniwala ako sa mga maling akala at iniwan kong aking asawa ng walang kaalam-alam na 2 buwan na siyang buntis sa aming mga triplets. Pinalayas siya ng aking pamilya na walang nadalang kahit ano. Si Marian,
Si Marian ang bayani sa kwentong ito. Bumagsak ang katahimikan sa mga reporter. Ang matikas na CEO ay nagpapakumbaba sa harap ng buong bansa. Habang ako'y nagpapakasasa sa karangyaan ng aking negosyo, mag-isang hinarap ni Marian ang matinding depresyon, kahirapan at gutom para lang maitaguyod ang 3 sanggol sa kanyang sinapupunan. Walang hinihinging kahit isang piso si Marian sa akin mula noon hanggang ngayon. Ako ang nagmakaawang balikan nila. Ako ang lumuhod sa semento para lang mapatawad. Kaya kung meron man kayong dapat basagin, kung meron man kayong dapat tawaging salot, ako yon. Huwag ang asawa ko at higit sa lahat, huwag ang mga anak ko. Tumayo si Xavier, inayos ang kanyang suit at tumingin muli sa kamera. Gagamitin ko ang buong lakas ng aking kumpanya at ng batas para kasuhan ang bawat media outlet at sino mang tao sa internet na maglalabas na mukha o pangalan ng aking mag-ina. Tapos na ang press conference na ito. Sa likod ng entablado, nakatayo si Marian habang nakatitig sa monitor na nagpapakita ng live broadcast. Ang kanyang mga luha malayang umaagos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Ang lalaking minsang nagdala sa kanya sa kahihiyan ay siya na ngayon humarap sa kanyang mundo para linisin ang kanyang pangalan at protektahan ang kanilang pamilya. Matapos ang matagumpay na press conference, tuluyan ang natahimik ang media. Walang sino mang naglakas ng loob banggitin muli ang pangalan ni Marian at ng mga triplets sa takot na makaharap ang bagsik ng mga abogado ng CEO. Isang hapon, habang nasa opisina si Marian, nakatanggap siya na isang simpleng text mula kay Xavier. Marian, maaari mo ba akong samahan sandali pagkatapos ng trabaho mo? May gusto lang akong ipakita sa'yo. Dahil sa tiwalang unti-unti nang nagbabalik, pumayag si Marian. Iniwan nila ang mga bata sa pangangalaga ng kanilang mga pinagkakatiwalaang kasambahay sa villa. Imbes na sa isang mamahaling restaurant o sa isang high-end hotel, dinala ni Xavier si Marian sa isang lumang parke sa labas ng lungsod. Ang lugar kung saan sila unang nagtagpo ng mga bata pa sila. Bago pa man pumasok sa kanilang buhay ang pera, ang kasikatan at ang malulupit na manipulasyon ng pamilya ni Xavier. Naglalakad sila sa ilalim ng mga lumang puno ng akasya habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ang simoy ng hangin ay banayad, nagdadala ng kapayapaan na matagal na nilang hindi nararanasan ng magkasama. Bakit tayo nandito, Xavier? Tanong ni Marian, bagamat may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Huminto si Xavier sa paglalakad at hinarap si Marian. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang makapal na brown envelope. Inabot niya ito kay Marian. Ano to, Sing-Sing? Biro ni Marian. Ngunit nang buksan niyang envelope, nanlaki ang kanyang mga mata. Yon ay mga legal na dokumento mula sa korte at mga bangko. Lahat ng pangunahing ari-arian ni Xavier, ang kanyang mansyon, ang kanyang mga shares sa multi-billion real estate company, ang kanyang mga personal bank accounts at ang villa na tinitirahan nila ngayon ay opisyal nang nilipat at nakapangalan kay Marian at sa 3 bata. Xavier, ano to? Nababaliw ka na ba? Gulat na tanong ni Marian. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga kasunduan. Ito ang buong pinaghirapan mo, ang imperyo mo. Hindi ako nababaliw, Marian. Banayad na sagot ni Xavier habang hinahawakan ng mga kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata puno ng emosyon at wagas na pagpapakumbaba. 4 na taon na nakalipas, inisip ko na ang pera at ang kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kaya naging bulag ako. Ngayong nahanap ko na kayo, na-realize ko, ang lahat ng papel at ari-ariang yan walang kwenta kung wala kayo sa tabi ko. Dahan-dahan lumuhod si Xavier sa damuhan sa harap ni Marian. Tulad ng ginawa niya sa semento noon, ngunit sa pagkakataong to may dalang kapayapaan at pag-asa ang kanyang mukha. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ko agad tulad ng dati, Marian. Alam ko, malalim ang mga sugat na iniwan ko. Ang mga dokumentong yan patunay lang na hindi ko na kayo magagawang iwan o saktan pa. Dahil oras na likuran ko kayo, mawawalang lahat sa akin. Pinagkakatiwala ko ang buong buhay ko sa'yo. Tumingala si Xavier. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pag-asa. Hinihiling ko lang, hayaan mo kong manatili sa tabi ninyo bilang isang tapat na asawa at ama. Hayaan mo ko na protektahan kayo habang buhay. Marian, maaari mo ba akong tanggapin muli? Nakatitig lang si Marian sa nakaluhod na lalaki.
Ang makita ang pinakamakapangyarihang CEO na binigay lahat ng kanyang kayamanan ng walang pag-aalinlangan. Para lang sa kanyang kapatawaran ay sapat na patunay ng isang tunay na pagsisisi. Ang mga pader ng takot at pag-aalinlangan sa puso ni Marian tuluyan ng gumuho. Umiyak si Marian, ngunit sa pagkakataong to, yun ay luha ng labis na kaligayahan. Hinila niya si Xavier paitaas at mahigpit na niyakap ang leeg nito. Oo, Xavier, tinatanggap kitang muli. Bumalik ka na sa amin. Maliwanag ang sikat ng araw sa malawak na bakuran ng villa. Ang lunti ang damuhan na pupuno ng makukulay na lobo, banderitas at isang malaking tarpaulin na may nakasulat na Happy 4th Birthday, Sander, Liam, and Mia. Espesyal ang araw na ito. Ito ang unang pagkakataon na pinagdiwang ng mga triplets ang kanilang kaarawan kasama ng kanilang ama at ang unang pagkakataong kumpleto ang pamilya na minsang winasak ng mapait na nakaraan. Dumalo ang malalapit na kaibigan ni Marian, ilang katrabaho mula sa digital agency at maging si Dr. Ryan na nakangiting nakikipagkwentuhan habang pinapanood ang mga bata. Daddy, look! I got a big blue car from Tito Ryan. Masayang sigaw ni Liam habang patakbong lumalapit kay Xavier. Hawak ang isang laroang de baterya. Wow! Napakaganda naman yan, Liam. Say thank you to Tito Ryan later, okay? Sagot ni Xavier sabay buhat sa anak at tinalikan to sa pisngi. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng puyat o stress mula sa boardroom. Punong-puno to ng liwanag at wagas na kaligayahan. Sa kabilang bahagi ng bakuran, abala si Marian sa pag-aayos ng mga regalo habang kalong-kalong ang maliit na si Mia na may suot na magandang kulay rosas na gown na tila isang maliit na prinsesa. Si Xander naman seryosong pinapanood ang kanyang daddy na nag-iihaw ng barbecue. May bitbit ding maliit na sipit pambata para tumulong. Nang matapos ang kantahan ng happy birthday at sabay-sabay na paghihip ng 3 kandila sa malaking cake, unti-unting nagpahinga ang mga bisita. Ang mga triplets masayang nakaupo sa damuhan, abala sa pagbubukas ng kanilang mga regalo. Dahan-dahan lumapit si Xavier sa likod ni Marian na kasalukuyang nakatayo sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga. Pinapanood ang tawanan ng kanilang mga anak. Hanggang maramdaman ni Marian ang presensya ng asawa, hindi siya lumayo. Sa halip, kusa siyang sumandal sa banipunong dibdib ni Xavier. Pinatong ni Xavier ang kanyang mga kamay sa bewang ni Marian at dahan-dahang sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Nilalanghap ang pamilyan at nakakabang pambansag nitong amoy. Salamat, Marian. Salamat sa pinakamagandang regalo na binigay mo sa buhay ko. Ang pamilyang to? Humarap si Marian sa kanya. May luha ng galak sa mga mata at tinawakan ang magkabilang pisngi ng asawa. Salamat din, Xavier, dahil hindi mo sinukuan ng pagbawi sa amin. Dahil pinatunayan mo ng pagmamahal at sakripisyo, kayang magbuhat ng pamilya palabas sa kahit anong dilim. Muli, tumingin ang mag-asawa sa 3 bata na ngayon nag-uunahan na sa pagtakbo patungo sa kanila. Sabay-sabay sumiksik si Xander, Liam at Mia sa mga binti ng kanilang mga magulang. Daddy, Mommy, hug! Sabay-sabay na hiling ng mga triplets. Yumuko sina Xavier at Marian, binuhat ng mga bata at nagsama-sama sa isang mahigpit at mainit na yakap ng buong pamilya. Ang kwento ng pagsisisi, panghihinayang at sakripisyo ay tuluyan ng natapos at ang bagong pahina ng kanilang buhay na binuo ng wagas na pagpapatawad.